Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Malinaw naman po dyan, clear po sa lahat ng anggulo. Huwag lang tayong magulo, no? So, tayo po muli tayong lahat. Buksan lang natin sa Colossians 1 and we'll follow the same trail of thought last Sunday, last two Sundays. We're still in this thought of God's ownership, our stewardship. Colossians chapter number 1. Pabuti isang cellphone ko, bro. At baka may i-search tayong verse. Kodigo yan eh. So Colossians chapter number 1. At babasahin po natin sabay-sabay verse number 16. Basahin niyo po muna. Tapos babasahin ko, tapos basahin natin sabay-sabay. Verse 16 lang po, na hindi tayo gagalaw. So verse 16, basahin niyo po. Ready, read. Babasahin ko po, for by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Sabay-sabay po tayo, verse 16 muli. Ready, read. For by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Tayo po'y manalangin, Lord. Salamat sa umaga pong ito, inyo pong pinagkalob sa amin. Dalangin ko po, understanding, Lord, na nagagaling po sa inyo, pagkalob niyo po sa bawat isa. Help us, Lord, to realize and to understand your will para maging maayos din po, Panginoon, ang aming conversation in this present evil world. Help us to be not conform to this world, but by the transformation also of our minds. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na nawa we might prove what is that good and acceptable and perfect will of God, at hindi po kami mangangapa sa dilim, that we might not beat the air in serving you. Salamat, Panginoon, sa mga tao po nandirito. I pray, give them understanding, and I pray for those na hindi pa po nakatitiyak kung sila po, Panginoon, ay kukunin mo kung saan po ang kanilang destiny. Dalayan ko po na sila ay sumampalataya na kay Kristo at sa Kanyang ginawa, na siyang libreng regalo, Panginoon, na kami lang ay maniwala, kami po ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa umaga pong ito, ikaw pong maitaas. Salamat din po sa weather, though kanina umaga malakas ang ulan, pero salamat, Panginoon, sa space na ito binigay niyo sa amin. In Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po yung makakaupo. Dito po sa ating passage, it is very clear na sabi po dyan sa dulo niya, all things were created by Him. Lahat ng bagay ay nilikha niya at lahat ay para po sa Kanya. So, maybe this is a thought or ito ay iniisip ng karamihan o yung ibang mga Kristiyano or maybe tayo po. Ganito yung ating iniisip, na God's will is all about blessing us, no? Maring ang ating mind when it comes to the will of God o yung kalooban ng Diyos, that God is supposed to bless us materially, no? Na dapat pagpalain tayo ng Diyos financially, maging successful tayo dito sa sanlibutan na ito para makilala tayo as such na tinitingala or in our para maging famous halimbawa or even successful at may mga naipundar dito sa sanlibutan na ito. But the passage is clear, mga kapatid. All things were created by Him and for Him. I hate to break this to you, o para sabihin sa atin, mga kapatid, the world is not revolving around you. The world is not revolving around me. No? Ang Diyos, siyang lumikha nito at para sa Kanya ito. Mga kapatid. So,
It is a misunderstanding of the will of God to believe na God's will is all about blessing us, na pagpalain lang tayo sa buhay na ito. God's will is more than that and is higher than that. Mas mahigit pa po doon, mas mataas pa po doon, no? Actually, it is so vast at sobrang niyang lawak na tayo, kaliit lang natin. Kaya nga nasabi ng Bible, what is man that thou art mindful of him? Compared to the size of the whole heaven and earth, kumpara mo yung laki mo sa heaven and earth, how do you think, paano natin kayang isipin na dapat nakatuon ang pansin ng Diyos lang sa akin at sa aking mga kagustuhan? Diba? So, yun ang misunderstanding when it comes to the will of God, that para bagang ang maraming mga Kristiyano, they are seeking, ang hinahanap nilang mensahe sa salita ng Diyos ay kung papaano sila pagpapalain ng Panginoon. No? How to be blessed by God. When, in fact, we are already blessed the moment we are saved. At even di ka pa nga ligtas, namatay na si Kristo para sa iyo. No? So, that is a misunderstanding really of the will of God. At nakakalungkot po, pero yan lang, dyan tumatakbo ang maraming mensahe kada linggo. No? Na kung saan, if you are not blessed materially, maybe you are not in the will of God. Wala ka sa kalooban ng Diyos kung wala kang pagpapala sa buhay mo. At mga kapatid, no? Kung si Apostle Pablo ay nabubuhay sa panahon na ito, hindi siya tatanggapin. Sapagkat nagpipreach siya, for I know that in whatsoever state I am, therewith to be content. No, he will preach to the face of those people at sasabihin niya, I'm already blessed with all spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. Who are you to tell me that I am not blessed? Dahil ba, hindi ako kasing yaman mo, hindi ako pinagpala? I am more blessed. Because I have Christ. And in Him dwelleth all the fullness of the Godhead, at nasa Kanya nakaimbak all the treasures of wisdom and knowledge. So who are you to tell me that I am not blessed kung ako ay hindi kasing yaman mo o hindi kasing sikat mo? No? That's a misunderstanding when it comes to the Word of God. No? Many people, ang gusto nilang maririnig, mga kapatid, linggo-linggo ng kanilang tenga ay kung paano sila pagpapalain ng Diyos. Yan ang gusto nilang maririnig every Sunday. And they don't like this kind of preaching. Ayaw nila yan. No? Are we against blessings? Of course not. Hindi tayo against doon. Pagpalain ka, magkaroon ka ng mga bagay dito sa sanlibutan, use it for the Lord. That's our preaching. Amen. Pero hindi yan ang ating tinitignan na basihan natin para sabihin natin na sa Diyos tayo o nasa kalooban tayo ng Diyos. No? Hindi natin, mga kapatid, hindi po na nagugulat ang Diyos o hindi na mamanghaas ang Diyos sa laki ng building natin. Sa isang iglap, kaya niyang gumawa ng ganyan eh. Kayang magpatayo ng Diyos ng, kumbaga, sa langit, meron dong, di ba, City of Jerusalem, New Jerusalem, nandoon yun sa langit. And compared to every city down here on earth, it is so malalang kwenta. Walang, kumbaga, compared doon sa nasa taas, sa dito sa lupa, hindi mo makumpara. Yung grandeur, yung kung gaano ka marvelous, yung kung ano yung nakaprepare for them that love Him. So, kasi po, kaya ina-address natin ito ay para maintindihan natin, mga kapatid, no? Hindi po doon sa kung ano yung matatanggap natin sa buhay na ito. Hindi. Huwag nating isipin na doon tumatakbo yung kalooban ng Diyos, yung pagpalain tayo materially. Magkaroon tayo ng mga bagay dito sa libutan, magkaroon tayong bahay, magkaroon tayong sasakyan, magkaroon tayong mga ganyan. Okay lang yun. Pero hindi natin sabihin na salamat sa Panginoon na talagang will niya to na magkaroon ako ng ganito Eh paano kung nakuha natin in a wrong way? Pinagpasalamat mo pa sa Panginoon, Lord, thank you Nakuha ko to Panginoon nang gancho kasi ako, kaya ako nagkaroon ng ganito. 'Di ba? Ang pangit, mga kapatid. So, hindi po, no? Maliwanag sa ating talata dito na ating binasa, lahat ng bagay nilikha niya.
No? Lahat na nakikita natin, visible man, invisible. Nakita mo ba ang hangin na hinihinga mo? Wala pa naman nakakita, no? Pero meron, pag nilagay mo sa cylinder yung oxygen, makita mo, maputi yun eh. Tama? Pero yung hangin natin ngayon, wala naman tayo nakikita eh. Pero hinihinga natin. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng bagay na yan, visible or invisible, were created by Him and for Him. Lahat. Nilikha ng Diyos po para sa Kanya. Tayo po ay nilikha ng Diyos para po sa Kanya. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging center of attraction. Kumbaga, parang interesado ang Diyos sa atin dahil sobrang galing natin. Hindi po mga kapatid. Kung hindi dahil kay Kristo, impyerno ka. Kung hindi dahil kay Kristo, wala kang buhay na walang hanggan. Kung hindi dahil kay Kristo, mga kapatid, hindi ka matatanggap ng Ama. Dahil ang pagtanggap ng Ama ay nakabase sa Kanyang anak. Anong sabi ng Biblia sa Juan? Ako ang daan, sabi ni Kristo. Ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kailangan dumaan ka kay Kristo para makapunta ka doon. Para matanggap tayo doon. Ang kailangan natin, si Kristo Jesus. Kaya nga may talata sa Biblia na sabi, Christ is all and in all. Kaya may mga ganong passage because really, kapag hindi ka dumaan kay Kristo Jesus, wala yan. No, wala yan. Kahit ano pang paglilingkod natin, na sabihin natin, mapapabilib natin ang mga tao dito sa sanlibutan. Hindi papansinin ng Diyos yan kung hindi ka na kay Kristo Jesus. Kung pansinin niya man, sincere ka, kagaya ni Cornelius, magpadala siya ng Pedro sa'yo para malaman mo ang truth. Hindi niya tanggapin yun on the basis na, galing naman niya, nagbibigay siya sa akin. Pero kung hindi ka ligtas, hindi niya matanggap. Kailangan magpadala pa ng sugo ang Diyos, magpadala pa ng tao ang Diyos para malaman niya yung katotohanan at doon siya sumunod sa mensahe po na yun. O hindi pwede na tanggapin lang ang Diyos ang paglilingkod ng tao on the basis ng paglilingkod ng tao. Dahil po, i-violate ng Diyos ang kung sino siya. I-violate ng Diyos yung kanya pong holiness. Ang pagtanggap ng Diyos ay nakabase kay Kristo Jesus. No? Ganun po ka-importante ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ka nga pwedeng mag-pray sa Ama eh, kung hindi ka dadaan kay Kristo. We have access dahil sa Kanya. Kaya tayo direkta sa Old Testament, hindi naman ganun eh. Tama? Pero tayo, bakit tayo may access tayo sa Ama? Pwede tayo mag-pray direkta sa Diyos Ama. Tama? Because of Christ. Dahil kay Kristo, kaya tayo pwedeng manalangin sa Diyos. Amen. It is all because of the Lord Jesus Christ. So, bago tayo magpapatuloy dito sa thought po na ito muli, ay, sige, mag-drawing ang konti, no? God's ownership, our stewardship. Part 3. Okay. So, you have heard this term na siguro palaging nababanggit, napapasadahan, mga kapatid. This term na tinutukoy ko po mga kapatid ay hindi po siya magic word. No? Hindi siya magic word na kung saan parang gusto ko lang i-preach palagi, kundi I will show you passages in the scripture na nakasulat siya sa Bible at napakahalaga niya. Okay? This term ay yung tinatawag na mystery, mga kapatid. And to tell you, this mystery is not ano bang papasok sa isip natin when it comes to mystery? 'Di ba? Misteryoso, parang gano'n. It's mysterious, no? Wala makaintindi niyan. Wala talaga makaintindi niyan kung hindi i-manifest at hindi ipapaliwanag, no? Wala makaunawa niyan. Tinago nga ng Diyos yun eh. Paano mo maintindihan yan? Unless i-reveal ng Panginoon. Unless i-explain or i-reveal ng Panginoon sa atin kung ano yung bagay po na ito, we could not understand it. No? Unsearchable riches siya eh. Yun ang term ng Bible dyan. Unsearchable. No? Unsearchable. Sipin mo, kahit Google, hindi yan masasearch. Kung nasa Old Testament yan, wala yan doon. No, unsearchable po yan, mga kapatid. Now, to show us, tignan nyo ha, chapter 2, Colossians chapter 2. Dito tayo sa Colossians.
So, believe it or not, it is a Bible term and it is a Bible word. Nasa Bible siya, it's a Bible concept. Ngayon, nagkakaiba lang sa pagkaunawa kung ano po yan. No? Pero I will show you in the scripture how important it is. In Colossians chapter 2 verse 1, sabi niya, "For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh." So meron po kasi itong Colossians o Colossae na mga mananampalataya, pati yung mga taga-Laodicea, hindi pa siya nakita. Hindi pa sila nakapag-fellowship face-to-face ni Apostle Paul. Yung isinulat niya po ito. Nakuha niyo po, yan yung context. Pero sabi niya, meron akong great conflict. No? Kasi in his ministry, gusto ni Apostle Pablo makipag-usap talagang harapan tinuturuan niya. Okay? In verse number 2, ang gusto niya mangyari doon sa mga hindi nakakita sa kanya in the flesh. At sino pang kabilang doon sa mga hindi nakakita sa kanya in the flesh? Tayo. Have you seen Paul in the flesh? Aba, mahirap yan. Ibang church yun, nakakakita sa mga ganun. No? So that their hearts, ang sabi, might be comforted, being knit together in love and unto all riches. Merong kayamanan pong tinutukoy dito. Pero mind you, this is not riches of this world. Hindi kayamanan dito sa sanlibutan. Riches of the full assurance of understanding. At ano dapat mong maintindihan? To the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ, na kay Kristo, in verse number 3, hid all the treasures of wisdom and knowledge. That is, I believe, also a prayer. In verse number 2, that is a prayer of the Apostle Paul. Panalangin yun. Sabi niya, gusto ko ng kanilang mga puso ay makomfort sila, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding. Gusto ko magkaroon sila ng katiyakan, ng pangunawa, ng ano yung uunawain natin. Yung ma-acknowledge nila yung mystery of God and of the Father and of Christ. It's a prayer. No? It's a prayer. So, this mystery na tinutukoy ng Bible, unsearchable siya. It is one of the characteristic niya. Unsearchable siya, mga kapatid. Preacher, anong kinalaman nito dito? Malaki ang kinalaman niya. That's why ang ating preaching ng ownership and our stewardship sa Panginoon ay ganito na lamang because of that. Dahil yan dyan. No? Lahat po, mga kapatid, ng doktrina kung anumang ituturo natin sa Bible, kahit sa pamilya, kahit anong part ng Christian life, base yan dyan. Naka-base yan dyan. Kapag tumaliwas ka dyan sa kung ano yung tinuturo ng mystery, mga kapatid, magkakamali ka sa practice mo sa Christian life. Ganyan ka-importante yung bagay na yan. No? Hindi man natin siya pangalanan every time, pero dapat ang ating preaching based dyan. Saan natin yan nakita, preacher? Romans 16, kapatid. Romans chapter 16, verse number 25. Tignan natin, may 3 elements dito na gusto ko pong ibigay sa inyo na as important items. Ano po? Romans 16:25 to 26. Romans 16:25 to 26. These are 3 items na napaka-importante to remember. In verse number 25, now to Him, punta po kayo doon para hindi po tayo maligaw. Now, Romans 16 verse 25, this is from the scriptures, this is from the Word of God. Ang sabi niya, nasa Kanya na may kapangyarihan na i-establish kayo. No? So, sino yung nag-i-establish? Him. No? Him. In verse 24, tumutukoy kanino yung Him? Our Lord Jesus Christ. So it is our Lord Jesus Christ that established a believer. Nakuha po natin? So it is the Lord. Ang Panginoon yon. Pero, papaano gagawin ng Panginoon yon? Okay? How will the Lord establish a believer? Paano niya i-establish ang isa pong mananampalataya? Tignan natin, basa pa po tayo. Establish you according to my gospel. So meron pong 3 diyang element, mga kapatid. To be established, number 1 ay yung gospel na sinasabi niya. Pero gusto ko po ilagay ito for emphasis para makita natin yung difference. Sabi ni Paul, according to my gospel. Okay? Pangalawa,
and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Pangalawa, preaching of Jesus Christ. Pero hindi lang basta preaching of Jesus Christ, mga kapatid. Meron siyang, kumbaga, description according to the revelation of the mystery. Ano pang sabi ng talata? Which was kept secret. Ito yung world began. Dito nagsimula yung world. Sabihin natin, world began. Kailan nagsimula yung world? Since pa noon, nung panahon pa na yon, kept, anong tawag sa kanya? Tinago siya. Kept secret since the world began. So, magsimula ang world, tinago na siya. Hindi siya po inihayag, mga kapatid. Okay? Pero pangatlo, 26, meron pang pangatlong element that I want to give you in verse number 26. But now is made manifest and by the scriptures of the prophets. So, mahalaga pa rin yan. Scriptures of the prophets. Okay ha? Ito po. Nalagay ko yung cross kasi yung cross palagi parang kompas. Malaman mo kung nasaan ka kapag alam mo kung before the cross ka o after the cross ka. Of course, we know we are after the cross. Pagkatapos ng cross, doon tayo nabuhay, mga kapatid. Kung naniniwala ka, di pa nangyari ang cross, hindi ko alam kung paano mo binabasa ang Bible mo. No? Kasi nakasulat na doon, prophecy ba na mamamatay si Kristo o history na nangyari. No? So nangyari na yung cross. So dito tayo nabubuhay. According to that passage, in verse number 26, tignan niyo po mabuti, but now is made manifest. Ito po ha, but now. Made Tanong, ano yung minanifest dito sa ating panahon? What was made manifest? Ano yung inihayag? No? Naintindihan po ba natin yung word na manifest? Di ba may tinatawag na manifestation kapag kakasuhan mo? May manifestation. Yun na yun. No? Inihayag na kung ano yung kaso. No? So, merong iminanifest. Pero ano yun? Yung verse 25. Preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, which was kept, tinago, mystery, tinago, since the world began, but now is made manifest. Nakuha natin. So, simula dyan, hanggang dito, nakatago. But now is made manifest. Nakuha po natin, yan, ganyan ang mystery. No? Tinago siya before, kasi unsearchable siya at sabi ng talata sa atin, the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret. Tinago po siya. Preacher, bakit kung ano man yang mystery na yan, bakit siya tinago ng Diyos? Maganda tanong, tama? Kung ano man yan, tinago siya eh. Siguro mahalaga siya, kaya siya tinago. At siguro, may mapupurnadang plano ang Diyos kung ihahayag siya before time. Which, yan ang sinasabi ng Bible. 1 Corinthians 2. Tignan niyo po. Totoo yan. Na merong plano ang Diyos. Kaya lang, pag nihinayag niya ito agad, dati pa, mapupurnada yung plano. Hindi matutuloy. Diba? 1 Corinthians 2, verse number 7. Tignan niyo po ha. Bear with me lang po, no? Basahin lang natin sa Bible. Makikita natin to. Ang Diyos magpaunawa sa atin. Verse number 7, sabi ni Paul, 1 Corinthians 2, in verse number 7, mga kapatid, ito po ang nakasulat. Ang sabi niya, but we speak the wisdom of God in a mystery. So wisdom pala to. No, wisdom pala tawag dito. Wisdom. Yan na, wisdom of God yan. Pero tinawag din siyang hidden wisdom. Tama? Yung sa susunod. Okay? Bear with me. May kinalaman yan dyan. No? May kinalaman yan. So, sabi niya, but we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the
world unto our glory. Consistent siya. Before the world began, ganyan. Verse 8, which none of the princes of this world knew. Prince. May naalala ba tayong prince? Kung sino mga prince sa Bible? May tinatawag na Prince of Persia. Sa Daniel, may tinatawag na Prince of the Power of the Air. And that is Lucifer, mga kapatid. Ang sabi ng talata, none of the princes of this world knew. Sapagkat kung nalaman daw nila, they would not have crucified the Lord of Glory. Kung nalaman nila itong minanifest ngayon sa atin, hindi na ipinako si Kristo. Bakit? Ang tanong. Kung nalaman daw po ng mga princes of this world na merong hidden wisdom na tinago ang Diyos, hindi na nila pinako si Kristo. In the first place, ito po. Ano po bang benefits ng cross? Para ma-gets natin or makakuha natin. Ano bang benefits ng cross? Simple lang. Naligtas tayo through the cross. Tama? Yung sumampalataya tayo sa ginawa ni Kristo, tayo po ay nagkamit ng buhay na walang hanggan. Pero higit doon, hindi lang binaptize ka into one body. Binaptize ka mismo sa katawan ni Kristo, pasok ka doon. Ibig sabihin, part ka na doon. No? May baptism na nangyari sa'yo, hindi ka pa man wina-water baptize, may baptism na nangyari sa'yo. No? So, iba yung water baptism. Pero yung baptism na ito yung 1 Corinthians 12:13. Pwede nyo na isulat, no? For by one Spirit are we all baptized into one body. No? So, itong cross na ito, itong death, burial, DBR na ito, no? Ang ginawa niya sa atin, mga kapatid, ay pinagkaloban tayo ng sobrang daming benepisyo. Yung iba, bakit nagtatrabaho sa isang company? No? Bakit ang tagal-tagal niya doon, pinipili niya doon? Yung iba, wala nang ibang mahanap na trabaho. Pero yung iba, ang ganda ng benefits. Dami. Lista. Sobrang dami. No? Mga kapatid, higit pa sa pagtatrabaho yung benepisyo kay Kristo. Sobrang dami. Na kahit mamatay tayo, kasama pa rin tayo sa benepisyo. No? Sa mga kumpanya, mamatay ka, wala ka ng benepisyo. Tapos na. No? Or naibigay na lahat, nalamsam na. Pero mga kapatid, kay Kristo Jesus, sa Kanya nakapaloob lahat. Kaya may kinalaman po yung death, burial, and resurrection, mga kapatid, sa tayong mga hintil na dati, without hope, without God. Pero ngayon, mga kapatid, in Christ Jesus, parte tayo ng katawan ni Kristo at nagbe-benefit tayo sa Kanyang ginawa para sayo rin mapatawad sa ating mga kasalanan. Isipin mo yan. Part yun ng mystery, mga kapatid. Kaya, hindi alam yun nila Satan. Tinago nga sa kanila. Anong sabi ng talata? Kung nalaman nila, hindi nila pinako. Alam mo kung bakit, mga kapatid? Ito po, lalawakan natin. Pupunta tayo sa kalawakan Pupunta tayo ng kalawakan. Ang mga anghel, alam naman natin, kahit tayo tao, alam natin, may kapangyarihan silang pumunta sa langit, pumunta dito. Mag-aakyat panaog. No? Dun, kaya nila yun. Kasi nga, meron silang spirit being sila. Hindi kagaya natin, limited tayo sa earth. At si Elon Musk, gusto niya pumunta ng Mars. Mamamatay na lang siya, mga kapatid, kahit makapunta siya doon, kung hindi, ang kaluluwa niya, hindi sumampalataya siya kay Kristo Jesus, impyerno pa rin siya. Kahit kaano kataas yung gusto mong abutin, bagsak ka. No? Pero tayo, mga kapatid, hindi ganun. Kahit ang inabot mo lang dito sa lupa ay San Isidro hanggang Manggahan buong buhay mo, langit naman pag namatay tayo. Diba? Amen? Ang naaabot mo na sa buhay mo, Olongapo, Manggahan, okay lang yun. Bakit? Pag minawian tayo ng buhay, langit tayo. Pero yung iba, naggawa pa silang spaceship. Kasi bakit? Gusto nila to ascend. Gusto nila kasing abutin ng ayaw nilang paniwalaan ng Diyos, pero gusto nila abutin kung anong meron dun. Huh? Okay, point. These angelic beings, mga anghel, mga kapatid, they have the ability to go up and down. And isa pang bagay, mga kapatid, tungkol po sa kanila. Nabasa natin sa Colossians 1 kanina, verse 16, that there are things visible and invisible. At merong mga thrones. Naka ba? Basa nyo? May thrones, may dominions, tama? Thrones, may dominions, may principalities,
may powers. Dati pinag-isipan ko, meron lang nag-preach tapos na-gets ko. Tigan nyo yung principalities, dyan di kinuha root word prince. No? Prince. Okay. Ang point lang mga kapatid, sa taas natin, even dito sa earth, meron yan. Pero merong sa kalangitan, may thrones, may mga trono. Hindi lang isa, may trono ang Diyos. Pero parang gobyerno ba? Presidente. May mga cabinet member. Kuha. So ang Diyos, He's sitting on the throne up on high. Pero sa heavenly places, merong mga thrones. May mga dominion, may principalities. Inimbento ba to? Nasa Bible. Sa Bible, di ba? Merong mga thrones, dominion, principal powers. Ito lang ang gusto ko ipunto. Mas mataas sa atin, mas mababa sa atin. Aba, kung sasabihin mong mas mataas ka dyan ngayon, physical ba? Ang taas nun eh. Yun yung inaabot ni Elon Musk. Okay? Itong heavenly places na mas mataas sa earth. Tayo, ang abode natin mga kapatid, nakatira tayo ngayon sa earth. Nandiyan dyan yung man. Nakuha po? Binigyan niya sa Genesis, binigyan ng Diyos ang tao ng dominion. Maghari ka sa mga isda, maghari ka sa mga hayop, maghari ka sa mga lahat, fowls of the air, kuha. Okay. So when God created man, inilagay siya ng Diyos sa earth. Sa earth. Pero, gusto ko pong isipin nyo ito. Bakit tinempt ni Satan ang tao? Why did Satan tempt man? There is something on earth na gustong-gusto niyang makukuha. There is something on earth that fascinates him. The being that he is, kahit gaano siya kamakapangyarihan and powerful, merong something sa earth na gustong-gusto niyang makukuha. And that is to be the possessor of earth. Gusto niya kasi maging kapantayan Diyos eh. And Diyos, pag mamayari niya ang earth, gusto niya, siya magmayari. Ganun lang siya. Nakuha po natin. Gusto niya yun eh. No? Binigay ng Diyos sa tao. Sinukat niya. Gaano ba to kalakas? Teka, mas magalakas ako dito, mas tuso ako dito, kaya ko to pabagsakin. Bakit ibibigay ng Diyos dito? Ang hina-hina naman yung ano niya. Nag-iisip ba siya? Bakit tao lang ilalagay niya? Dapat maglagay siya ng kagaya ni Michael the Archangel. Diba? Pero ang nilagay niya sa earth, tao, sisiw. So, tinempt niya. Tama siya. Sisiw. Nahulog sa kasalanan eh. Tama? Pero hindi niya alam yung grand scheme, yung hidden wisdom of God. Yun ang hindi niya alam, kapatid. Yun yung hindi naarok ng kanyang algorithm ng isip niya. Alam mo, yung lahat ng probability, tinakbo niya na yan sa isip niya eh. Mas matalino si Satanas sa atin, mga kapatid eh. Kaya nga, magmamayabang tayo, sige, subukan mo, Satanas! Gibain ng pamilya namin! Hindi ka mananagumpay! Yabang mo Diba? Hindi mo pa alam, no? Kung merong perfect na tao, that is Adam and Eve, nung nilikha sila ng Diyos, but they are even, they fallen from their state. Bakit? Tinempt sila, tapos nag-succumb naman sila dun sa temptation. Okay? So, ang gusto ko po sabihin, mga kapatid, this being, and even Lucifer, mga kapatid, he is so wise. Napakatalino niyang creature na yan ng Panginoon na yan. No? Nagrebelde sa Diyos, of course. Pero akala, minaliit niya ang Diyos. Akala niya yung tao, ganun-ganun lang yun. Totoo, kung tao lang pag-uusapan. Pero hindi niya alam, mga kapatid, or even ni-reveal ng Diyos na merong seed na darating. And throughout prophecy, dito puro prophecy yan, tama? May darating na Son of God. Which is talagang anak ng Diyos. The Word was made flesh and dwelt among us. So this Son of God, mga kapatid, ay darating. Okay? Darating siya. So si Satan, throughout history, binabantayan niya kung saan darating. Kaya nung pinanganak si Abel sa si Cain at nagkaroon siya ng pagkakataon, pinatay niya na si Abel. Akala niya yun eh. Paranoid ba? Pag paranoid ka, baliw ka na eh. Hala, ito na yun! Kinatay niya agad. Meron pa, nanganak pa ulit. Yun ang problema niya. Si Seth, diba? Yun ang ulit. Tapos, nung nandito na tayo, pinanganak na si Kristo. Pinanganak na po si Kristo. Nasaan na tayo? Dito na, no?
Dito na sa part na to, pinanganak na po si Kristo. Ano pong ginawa ni Herod? Lahat ng 2 years old pababa, pinapatay niya. Bakit? Anong goal niya? Gusto niyang patayin si Kristo. Nakita niyo po? Yan ang gusto niyang gawin. Hindi niya alam, mga kapatid, na magliligtas ng mga hintil yan to the point na ngayon, nagpipreach pa rin tayo ng ebanghelyo ni Kristo. Hindi alam yan ni Satan. Kasi kung nalaman niya nga, hindi niya yan tutuloy. Kaya mga kapatid, pagdating dun sa krus, bakit ba napunta din si Kristo sa krus? Di ba? Sino nagkanulo sa kanya? Si Judas. At kung mababasa nyo sa Bible, si Satan pumasok mismo kay Judas para ipinagkanulo si Kristo. Ibig sabihin, sa mind ni Satan, gusto niya talagang kitilin si Kristo. Gusto niya talagang patayin si Kristo. Yan ang kanyang desire. Because ano sabi ng John 8:44? He was a murderer from the beginning and abode not in the truth. Gusto niya talaga papatayin itong Prince of Life. Yan yung gusto niyang gawin, mga kapatid. Kaya naintindihan niyo ang istorya? Gusto niya talagang patayin. So don't assume na ang mga tao dito naglo-look forward doon. Hindi nila rin alam. Kasi kung alam nila, mga kapatid, hindi na tuloy. Nakuha? Don't assume that people in the Old Testament looking forward sa cross. Hindi nga alam pati ni Satan yun eh. Kasi kung nalaman nga, mga kapatid, hindi tayo nagkaroon ng tagapagligtas na namatay sa cross. That's why it's very important na tinago ng Diyos yan. Ayan ang mga tawag, oh. Wisdom of God, mystery, unsearchable, kept secret, hidden. Tinago, pakatago-tago niya. Bakit? Itong purpose. Verse number 9. 1 Corinthians 2:9. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. Basa pa tayo. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the Spirit of God which is in him? Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Kaya maiintindihan natin yung bagay na to kapag nasa atin yung Holy Spirit. Pag ito naintindihan mo, walang yabang sa katawan mo, kapatid. Bakit? Kasi sino ako? Para magtago ng mensahe ang Diyos, kahit pa yung mga best na tao sa Old Testament, hindi niya pinaalaman, kahit si Daniel, kahit si David, kahit si Abraham, kahit si Moses, kahit si Jonah, kahit sino pa sila, hindi sila pinagsabihan ng Panginoon kasi ang plano niya, itago muna. Ang galing ng Panginoon, hindi siya, alam mo tayo, kapag may surprise, nayalabas natin nalalaman Pero siya, mga kapatid, hindi. Tinago niya lang sa kanyang sarili. Amo, iniisip ng Panginoon, sige, dumama ka lang, parang ganun kay Satan. Sige lang, go lang. Sige, pumatay ka ng mga tao sa ngayon. Pero makikita mo one day kung anong magiging effect kapag namatay si Kristo sa krus. At kapag ang tao na ito, na kung saan minaliit mo, dito may tao pa rin, di ba? Tayo yan Nanampalataya doon sa ginawa ni Kristo Jesus. Alam mo ang pangako sa atin? We are seated in the heavenly places with Christ. Kaya ko sinulat to, itong mga to, kasi saan tayo nakaupo? With Christ. At nasan si Christ? Far above all heaven. Mas mataas si Kristo Jesus sa kahit ano, thrones, dominions, principalities, powers, kahit sino pa siya. Santo Papa pa siya, si Adolf Hitler pa siya, mas mataas si Kristo doon. At kung mas mataas si Kristo doon, mga kapatid, nakaupo daw tayong kasama doon ni Kristo. That's the plan of God for man. Because of Christ. Mas mataas pa tayo sa lahat ng yan. So kung ganun, mga kapatid, sobrang inis sila sa atin. Isipin mo, mga anghel sila, mas matataasan pa sila ng mortal na tao. Wow! Diba? Mas matataasan pa ng isang tao na kung saan tayo nga mga hintil, sabi ng Lumang Tipan, without hope pa Sa Lumang Tipan, without God. Wala nga tayong pag-asa Pero, sa biyaya lamang ng Panginoon, iniupo na tayong kasama niya doon.
Anong mararamdaman mo kung matagal ka na sa trabaho nyo, halimbawa lang, at yung baguhan pa lang, pinromote mas mataas pa sa'yo? Mainis ka rin eh. Grabe naman to, 10 taon na ako dito, ito, kakapasok lang, nasa taas ko na agad. Di ba? Maging envious ka. Kung ano ka, di ba? Maging envious ka, mag-inggit ka. Bakit? Anong meron sa kanya? Hindi mo alam, anak pala siya eh. Anak pala siya na may-ari eh. Nainis-inis ka pa eh. Tama? Grabe naman yan. Anong meron sa kanya? Di ba? Anong meron sa kanya kung bakit mas mataas pa siya sa akin? Hindi mo alam, anak pala na may-ari yun. Amen? Anak na may-ari eh. Yung mga anghel, nandun na sila matagal na panahon. Pero bakit may mas maging mataas pa sa akin? Anak ng Diyos yun eh. Anak ng Diyos yun, itinaas niya. Far above all heavens. Pero itong matindi sa Panginoong Hesus, mga kapatid, hindi niya kinlaim yung throne na yon nang wala lang. He had to die. He had to be a man. Kailangan naging tao muna siya. Nabuhay siya ng perfect, mga kapatid. Namatay siya sa krus, inilibing, nabuhay sa 3 araw. Ibig sabihin, he earned that spot. Hindi niya yan nakuha by means lang na nilagay lang sa pagganon. Hindi po. Dumaan po siya sa kung ano yung kalooban ng Ama sa kanya. He fulfilled all righteousness. Lahat yun, kanyang dinaanan. Bakit? Para pag umakyat siya doon, walang masasabi kahit sino sa kanya. Sasabihin nila, sino ka ba? Bakit mas mataas ka sa amin? No? Walang masasabi kahit sinong anghel, kahit si Lucifer, wala talaga. Mulat na lang talaga siya. Isipin mo, makapangyarihan siya. Pero mga kapatid, ang Panginoong Hesus, ang nakatalo sa kaaway, ay hindi po mga kapatid, kapangyarihan parang kami-kami wave. Hindi ganon. Ang nakatalo kay Lucifer, mga kapatid, ay kamatayan. Death is the means kung bakit natalo ang kaaway, mga kapatid. Think about that. Papaanong natalo by death? Yun nga gusto niya gawin eh. Murderer siya from the beginning. And about that in the truth. Pero bakit natalo si Lucifer through death? Yun ang mystery. That's the creation of the one new man. Kung bakit dun ka part ngayon, kung ligtas ka. Kaya wag mo mamaliitin ang mystery. No? To think, ay yan, mga yan, puro mystery sinasabi nila. Hindi mo alam ang sinasabi mo. You don't know kung gaano tinago ng Diyos ang mensahe na to the point na He has to keep it in Himself na kahit gusto niya nang ibigay siguro. Gusto niya na siguro na awa na siya sa tao sa kung ano-anong ginagawa. Pinagpapatay nila yung sarili nila sa mga gera na nangyari na sa sanlibutan. Pero hindi niya pa rin ni-reveal. Kaya hinintay niya yung tamang pagkakataon when Christ already died and binigay niya na yung kanyang sarili doon sa krus. Then He called Paul. Sabi niya, this is it, pansit. This is the time. Sabi niya, in due time, mga kapatid, itong mensahe na to, ni-reveal niya sa tao. And that's the reason also kung bakit tayo nag-church ngayon. Please understand that. And that's the reason why we must keep preaching the gospel of Christ. Kasi sobrang galing ng Panginoon at napakabuti ng Panginoon sa atin kung iisipin mo lang. At para sabihin na ang Panginoon, para lang ako pagpalain, minamaliit mo ang Diyos. Hindi mo nakikita, hindi mo naiintindihan ang kalooban niya. Para lang sabihin na, ang kalooban ng Diyos ay pagpalain ako. Na mismo, ang laki ng pagka-miss mo. Napakalaki ng bagay na hindi mo nakita at di mo naintindihan. Kung ang naiintindihan lang natin sa paglilingkod sa Diyos ay yung mga gantim o yung mga makukuha natin. Hindi natin nakita, already blessed na tayo. We are already blessed. And please bear in mind these words. Words in the Word of God are important. Bawat salita, mahalaga. But now, ibig sabihin ngayon lang. Amen. Hindi before. Hindi in the Old Testament. Hindi on other ages. Kundi ngayon. Made manifest. Now is made manifest. Pag nakuha natin ito, mga kapatid, solve na kung paano ka maglingkod sa Panginoon, makuha mo eh.
Hindi ka malilito kung anong purpose mo sa buhay na ito. Hindi tayo malilito sa kung ano yung mga dapat nating gawin. Pag nag-share ka ng gospel, naiintindihan mo bakit mo ginagawa eh. Sipin mo yung mga nagne-network. Sobra silang sigasig mag-imbita ng mga membro dun eh. Bakit? Kikita sila dun eh. Uy, open-minded ka ba? Alam mo, ganito, kikita tayo dito. Maglagay kang 5K. In 2 weeks, maging 50K. Grabe ah! Ang tindi naman yan. Sige, sali ako dyan. Magkano ilalagay ko? 10K. 5K. Oo, magiging 50K siya. After 2 weeks, wala na yung tao. No? Ay, hindi naman natin dinidiscourage siya. Hindi naman masama lahat ng networking, pero ingat mga kapatid, baka covetousness yun. No? Parang easy money kasi, kaya, kaya tayo naloloko eh. Kasi nagpapaloko rin tayo. So, ang point, kapag kumbinsido ka dun sa idea, kumbinsido ka, excited ka eh. Kaya hindi ka nga pilitin eh. Ikikwento mo. Sipin mo pag nakakuha ka ng chismis na sobrang ano talaga, yung kumbaga masisira yung buhay ng kabila. Grabe yan eh. Kikwento mo di mo bigay ng bibig mo eh. Sasabihin mo, ay alam mo ba si ganito? Ay grabe talaga. Nakita ko siya doon. Ganun eh. With feelings pa yun pag nag-explain. Alam mo bakit? Kasi grabe yung information na natanggap mo, yung idea na natanggap mo, sobrang galing eh. Kumbaga, wow. Diba? Kapag sold out tayo sa idea, hindi ka kailangan kumbinsin at pilitin para ikwento mo yon. Amen? The point is, kapag nakuha natin ito mga kapatid, hindi ka kailangan pilitin. Papasalamat ka lang sa Panginoon, maglilingkod tayo sa Panginoon, nakukuha mo kung bakit. Kasi napakabuti ng Diyos sa atin. At hindi tayo pinangakuan ng yaman sa mundo, pero pinangakuan tayo ng upuan sa langit. Nakwento ko po ito, nandun kami sa Candaba. Yung mga upuan dito sa sanlibutan, nabibili eh. Tama? Para makaupo ka dyan, gulat nga ako. Yung mga makukulit lang sa school, tumatakbo ng SK. Mga dati sa school, ang kukulit lang ng mga yun. Ang daming kalokohan. Tapos makikita mo, para sa bayan, para sa masa, para sa mga kabataan. Wow! Diba? Hindi tayo tatakbo mga kapatid kasi mas mataas pa yung posisyon natin dun eh. Para mong ibinaba yung sarili mo na, wow, ang taas na ng posisyon mo dun sa langit, katabi mo si Kristo, tapos uupo ka dito sa sanlibutan, magmamakaawa ka sa boto ng mga tao. Diba? So, hayaan na natin yung upuan dito sa sanlibutan sa mga tao or sa mga child of this world. Kasi hanggang dito lang sila eh. Pero tayo, mga kapatid, higit tayo dun. Huwag na tayo mag-asam ng ganun. Amen? Huwag na tayo mag-asam ng mga posisyon dito sa sanlibutan. Kasi yung mga posisyon dito sa sanlibutan, mga kapatid, kailangan pa mag-compromise. Ay, boto mo, lahat nakakamayan mo, tapos happy fiesta ka rin. Kala ko ba sa Diablo yun? Kala ko ba sa sanlibutan yun? Diba? Viva Santo Niño. Akala ko ba, isa lang ang Diyos mo? Ba't ang dami? Oh. Di po ba? Nakita natin? Compromise yon, no? Kung nagtataas pa rin po kayo, naglalagay pa rin kayo ng sampagita, ay pag-pray nyo. Pag-pray po namin kayo. Pero ang sinasabi ko po, kung naligtas ka na, nanampalataya ka na sa ginawa ni Kristo ha? Nanampalataya ka na sa ginawa ni Kristo, contradiction yan sa paniniwala mo. Contradiction siya. Paano mong sasabihin na nanampalataya ka na si Kristo na matay para sa iyong mga kasalanan at nag-aati-atihan ka pa rin hanggang ngayon? Hindi pwede. Hindi uubra yun. Na? Yan ang tunay na turn away from idols na sinasabi dun sa Bible. Yan ang tinatalikuran yung maling Diyos. At dapat tumuon ka sa tamang Diyos. Amen? Nandyan pa po ba kayo? Sabi, preacher, nakaplano na kami makipiesta. Ikaw naman.
Hindi, okay lang, gawin mo, patago na lang, wag mo na lang ipakita sa amin. Para, kasi, di ba? Pero hindi ka namin nahatulan, don't worry. Kung magtataas ka pa rin ng Santo Niño, hindi ka namin nahatulan. Ilalagay na namin sa isip namin, hindi niya pa naunawaan, kapatid. Wala pa siya understanding. Wala pa understanding. Or baka hindi pa talaga saved kasi bakit nandun yung trust mo? At wala kay Kristo. Ganun lang. So, nakita natin, there are thrones, dominions, principalities, and powers in the heavenly places, mga kapatid. At ang upuan ni Kristo, far above all heavens. Nandun tayo. Sa far above. Alam niyo po kung anong agenda ni Satan ngayon? Agenda ni Satan? Yung hidden wisdom na minanifest ngayon, panatilihin niyang hidden. Yun ang gusto niya gawin. To keep it hidden. Bakit? Kapag hindi mo yan nalaman, mga kapatid, you missed so much in this life. You miss so much in your Christian life. Kasi po, ang purpose natin, Ephesians 3:9, tignan nyo. Ito yung purpose kung bakit ka Kristiyano at anong dapat mo gawin bilang isang Kristiyano. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, verse 9. This is one of your purpose as believers. Ito yung isa sa mga layunin din po natin at ito yung dapat nating pagkasigasigan para tayo po ay maging tama yung ating paglilingkod. Verse 9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery. Yun pala yun, para makita ng iba kung ano fellowship the mystery, which from the beginning of the world had been hid. Pero dinagdagan niya pa, mga kapatid, para makuha natin na mas maigi. Hindi niya sinabing hid in the scriptures, hid in the Old Testament, hid in the prophets. Ano sabi niya? Hid in God. Tinago talaga ng Diyos sa kanyang sarili. Wala siya ibang pinagsabihan. Diba tayo pag sabihin, sa atin lang to ha. Yung nagsabi sa'yo, yun na lang ang di nakakaalam na alam na ng lahat. Ganun kabilis. Pero ang Diyos, mga kapatid, tinago niya sa kanyang sarili. Hid in God. Hid in Himself. Kasi ganun siya. Nakita nyo, yung pinakita po natin sa mga verses kanina, kung nalaman nila Satan yung plano ng Diyos, hindi matutuloy ito. And we know, lahat ng benefits natin, it's because of the cross. It's because of Christ. It's because of His death. It's because of His blood. It's because of His burial. It's because of His resurrection. Lahat ng mga benepisyo natin, dahil doon. At kung nalaman lang yun, hindi natuloy yun. Amen. Kaya po, mga kapatid, it is very, very important to understand these things, kagaya ng prayer ni Paul, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. Kasi gustong ng Panginoon, kumbaga, alam mo yun, binuhos na ng Diyos ngayon. Binubuhos niya na ngayon. Gusto niyang maintindihan natin full, yun ang term full assurance of understanding. Yun yung gusto makuha natin. Full ang kalooban ba ng Diyos sa atin, maging ignorante tayo o magkaroon ng full assurance of understanding? Gusto ba ng Diyos wala tayong alam sa Bible o gusto niya malaman natin lahat tungkol sa Biblia? Gusto niya full assurance of understanding ngayon. So kung ito yung will of God, ano yung will of Satan ngayon? Kabaliktaran. So ang gusto niya, ang mga tao walang alam. Kasi po habang dumadami yung nakakaalam niyan, napapahiya siya. Pinapamukha ng Diyos sa kanya na mas magaling ang Diyos sa kanya. Ang ginamit pa para matalo siya ay yung bagay na kung saan gigil na gigil siya. Gusto niyang pumatay? Ito si Kristo. Pinapatay niya, pinapako sa krus. Bakit? Yung mga tao ba na nagsabi, crucify him? May backing ni Satan yun. Kaya nga gusto nila ipako si Kristo Sipin mo, pumasa siya sa batas ng tao. Sabi ni Pilato, wala na ako ha. Hugas kamay na siya Bakit? Wala naman siya nakita na karapat dapat si Kristo ipako sa krus Wala siya nakitang kahit na anong kasalanan sa kanya, kaya hugas kamay na lang siya. Pero dahil ayaw niyang, politiko yun
Ayaw niya na masira yung pangalan niya dun sa mga tao. Dahil gusto ng mga tao na ipako si Kristo, pinapako niya pa rin. Kahit sa konsensya niya, mali yun. Kaya nga naghugas kamay siya eh. Nakita natin? Ibig sabihin, batas pa nga lang yun ng tao. Huwad na yung tao wala pa rin nakita na pagkakamali sa kanya. Wala nakita ng pagkakamali kay Kristo Jesus. No. Satan, kaya gigil na gigil siya, nung nasa krus na siya, wala ka na. Ekis ka na sa akin. Patay ka ngayon. Namatay si Kristo. Saan pumunta? Lower parts of the earth. Punta siya sa ilalim. Pero pag akyat niya dito mga kapatid, nabuhay siya muli, kinuha niya na yung keys of death and hell. Yung susi, kinuha niya na. O sino na ngayon may authority doon? Oh, mali niya yun. Pinapasok niya doon. Pinapasok niya doon ang isang righteous man. Pinapasok niya Jesus Christ Himself in the lower parts of the earth. Pinapasok niya doon. Pagpasok doon, isip niya siguro, sa akin ka na! Hindi ka na makakawala. No? Hindi mo alam kung sino si Kristo. Hindi mo siya kilala. Kaya inaawit natin, di ba? Lo, di ba? In the grave He lay, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord, di ba? Pero after 3 days, up from the grave He arose, with a mighty triumph over His foes. He arose the victor from the dark domain, sa ilalim. And He lives forever with His saints to reign. Diba? Sino yung kasama tayo dun sa mag-reign He arose, hallelujah, Christ arose. Nakanta natin pero di natin alam, yun yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Yun yung ginawa ng Panginoon para maligtas ka. Yun yung ginawa ng Panginoon na pinakatatago niyang mensahe. Nakalagay sa Old Testament, mamamatay siya. Nakalagay, ililibing siya. Nakalagay din, mabubuhay siya mula sa mga patay. Pero walang nakalagay ng isang hintil na katulad ko, pag naniwala sa kanyang ginawa, magiging parte ng kanyang katawan. Walang ganun. Namatay siya, makasulat yun. Isaiah 53, pabasa mo pa sa akin, alam ko rin yun. Nakalagay na mamamatay siya. Nakalagay na ililibing siya. Nakalagay na mabubuhay siya. Wala akong kaso doon. Pero nga, hindi nga nila alam kung anong gagawin doon eh. Hindi nila alam kung anong mangyayari doon. Ano kung mamatay siya? Diba? Gusto ko nga yun. Gusto ko nga yun, mamatay siya eh. Kasi dudurungin niya yung ulo ko eh. Yun yung prophecy eh. Kaya gusto ko siyang patayin, unahan ko na siya. Diba? Hindi niya alam, true weakness. Kung meron tayo siguro kinatatakutan mga kapatid, hindi pa tayo saved. No? Hindi ko alam kung ano pong kinakatakutan nyo, pero takot ang tao sa kamatayan. Takot ang tao sa kamatayan. No? Kung merong kinatatakutan ang tao, death. Pero si Kristo, He obeyed the will of the Father, even unto death. Sinunod niya yung kalooban ng Ama, kahit pa kamatayan ang resulta nun. The death of the cross. And when He approached death, sabi niya na lang sa Garden of Gethsemane, nevertheless not my will, but thine be done. Namatay siya. He cried doon sa cross, my God, why hast thou forsaken me? Bakit? Ikaw ba naman, isaklob sa'yo buong kasalanan ng sanlibutan. Hindi rin siya matignan ng Ama. Finorsake din siya. Just to pay for our sins. Pero salamat, yung resurrection po ay patunay na approve yung ginawa ni Kristo Jesus. Kasi hindi na po siya babangon sa libingan kung hindi po nabayaran niya ng tama yung kasalanan natin. Pero nabuhay po siya mula sa mga patay. Bakit? Yung ginawa niya po sapat para mabayaran yung ating mga kasalanan. That's the importance of His death, burial, and resurrection. That's why it is the gospel na tinawag ni Paul, my gospel. Because in the Old Testament, hindi po yan pinipreach. Halungkatin mo ang lumang tipan, puro assumption lang yan. Sabihin mo, hindi, yung mga tao doon sa lumang tipan, nagpipreach sila na si Kristo. Kailangan paniwalaan mo para masave ka. Hoyo! Walang ganun. Hula lang yun.
Wala pong ganun mga kapatid. Huwag tayong magdagdag sa Bible. Bakit sinasabi yon? Kasi ngayong verse, Ephesians 2:8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works as any man should boast. So sabi, ang kaligtasan by grace. Ay, agree naman ako dyan. Ang kaligtasan through faith. Ay, agree din ako dyan. Di ba? Sa lahat ng panahon, ganun. Ay, hibang ka. Walang ganun sa lumang tipan, mga kapatid. Kung ganoon, bakit pa sinabi ng Bible, without God and without hope? Kung pwede naman silang sumampalataya na noon. Wala pa eh. Kasi nga po, ang tawag, hidden wisdom, mystery, unsearchable, kept secret. So preacher, naniniwala ka ba ng mga tao sa lumang tipan naliligtas sa gawa? Ganun lang naman sinasabi nila. Naliligtas ka ba ng mga tao sa lumang tipan? Naliligtas sila by works? Ganun ang tanong. Ito ang tanong ko, mga kapatid. May ligtas ba sa lumang tipan? Kasi kung saved sila katulad natin, dapat nasa langit sila. Eh bakit nasa paradise sila? Or mas commonly called Abraham's bosom. Ba't nasa baba sila? Ay kasi nga, hindi pa namamatay si Kristo eh. Ayun ang point pala. Si Kristo palang kailangan eh. Eh paano yun yung i-message mo? Hindi pa nga nila kilala yun. Alam niyo po ang problema natin sa pag-aaral ng Bible? Yung alam mo na, gusto mo, alam na rin ng mga Old Testament saints. Parang ganito. Grade 10 ka na. So, may alam ka na sa algebra, ganyan. May alam ka na sa calculus, konti. Okay? Ang gusto mo, yung grade 8, alam niya rin yung alam mo. Teka, pagdaanan muna nila yung grade 9. Pagdaanan muna nila yung grade 10, bago nila umabot sa understanding. Ang point, mga kapatid, yung mga nabuhay dati sa lumang tipan, mas marami tayong alam sa kanila. Kasi unang-una, yung Bible natin ngayon, Genesis to Revelation na. Wala silang ganun. Genesis, tumalakay lang sila. Wala silang to Revelation. Wala ka doon. Hindi, alam na nila yung preacher, alam na ng mga propeta yun. Hula lang nila yun. Hula ng tao yun. Wala ka naman verse doon na mapapakita. Tama? So, seemingly, yung mga tao na nagsasabi, kayo, nagtuturo kayo na ang tao maliligtas ng gawa. Ha? Ang dami yung gospel. Ha? Yung mga nagsasabi po na ganon, hindi nila tayo tinatanong. Mag-usap tayo, mukhaan. Ayaw namin yung online. Kasi pag sa online tayo mag-usap, debate yun eh. Kasi magpapasikat ka lang dun eh. Ano lang gusto mo ipamukha sa online? Magaling ka. Yun lang. At tara, kape tayo. Pamukha ko sa'yo kung gaano kapait yung Amerikano na triple shot. Mga kapatid. Diba? So, hindi tayo makipagdebate mga kapatid kasi kapag debater ka, ayaw mo ang truth. Gusto mo lang patunayan na tama ka. At ang Diyos, ano ang Diyos? Yung mga nagmamakataas, binababa niya. Yung mga nagpapakumbaba, yung tinataas niya. Kaya kung may tanong po tungkol sa tinuturo natin, mas mainam, kausapin po natin ang tao. Tao kami. May boses kami. May contact number kami, pwede tayong magkita. Mag-usap tayo. Hindi kami tataka sa inyo. Hindi kami magtatago sa inyo. Diba? Pero lahat ng mga paratang tungkol po sa pinaniwalaan natin, miscommunication. Bakit? Nakuha mo lang sa kung saang source. At hindi mo tinanong yung source. Di po ba? Yun ang problema. Pero tayo po mga kapatid, it should be clear to us na yung gospel na pinapangaral natin, walang works. Amen? Sinong gumawa lahat? Kristo. Nakuha. Si Kristo ang gumawa ng lahat. At ang tanging gagawin lang natin, maniwala doon sa mensahe na yun. Yun yung gospel natin. Hindi ko alam sa gospel ng iba. Kasi meron pang dapat kang gawin para maligtas ka. At hindi ka pa rin ligtas nun. Kailangan mapruweba pa yun. Anong prove mo? Dapat na bago mo to, nawala na yung ganito mo. Hindi ka na nag-iinom, hindi ka na lahat, nawala na. Tapos, di ba? Para masabi daw na save ka. We agree na ang Kristiyano hindi na dapat worldly. But we also understand the gospel, para maligtas ang tao, hindi nakabase sa ginagawa ng tao. Nakabase sa ginawa ni Kristo. Kasi kapag nakatungtong yung pananampalataya ng isang tao sa kung ano yung pagbabago niya ng kanyang sarili, titignan niya yung lagi, nagbabago na ba ako? Ay, hindi pa ako nagbabago Baka hindi ako saved.
Saan naka-base yung faith niya? Sarili niya. Works niya yun. Pero kapag naka-place yung faith niya sa ginawa ni Kristo, regardless. Pero dapat ba magpatuloy sa kasalanan? God forbid. Hindi dapat. Po ba? Kailan nyo po narinig na nagturo tayo na pag na-save na pwede na magkasala? Pero yun yung assumption ng marami. Ay, ang mga yan, pag naniwala daw, ligtas na, pwede na daw magkasala sa kanila? Oh, karnal ka kasi kaya ganyan understanding mo. Hindi kami nagtuturo ng ganyan, mga kapatid. Pag naligtas ang isang tao, dapat magbago siya. Amen. Bakit? Ngayon ka na may kapangyarihan na tumalikod. Save ka na eh. Dating di ka pa save, wala kang kapangyarihan. Kahit anong pilit mo, reformation sa buhay mo, hindi mo maalis ang kasalanan kasi nandyan yan. Wala ka pang new creature. Wala ka pang new nature. Pero pag ligtas ka na, meron na tayong kakayanan. Bakit? Ligtas na tayo eh. Yan ang kaibahan, mga kapatid. Okay? So, maraming bagay, pwede i-clarify, maraming bagay na tungkol sa ating. Pero, ito po, yung mga magdi-disagree sa atin sa tinuturo nating gospel, namamangha na lang talaga ako kung paano mong hindi nagigets na works yung tinuturo mo para maligtas. Sasabihin mo, kami nagtuturo ng marami daw kaparaanan ng kaligtasan. Pagbigyan kita, sige, kung yan yung gustong paniwalaan tungkol sa akin or tungkol sa amin, okay. Marami ako paraan ng kaligtasan, okay. Anong makapagliligtas ngayon? Yun lang ang tanong ko eh. Anin ko yung kaligtasan ni Abraham, anin ko yung kaligtasan ni Noah, tapos na yun eh. Ano epekto nun sa akin? Pag nalaman ko ba kung anong makapagligtas sa kanya, pag ginaya ko ba, maliligtas ako? Tama. Ang importante, ano nakapagliligtas ngayon? At kung hindi tayo parehas, itong probability. Mali ka, mali ako, parehas tayong mali, hindi tayo parehas tama. Yun lang ang hindi pwedeng mangyari. Magkaiba tayo ng sinasabi, tapos parehas tayong tama, sira ulo natin parehas. Diba? Tatlo lang yan. Mali ka, mali ako, o parehas tayong mali. Iba pang tama. Pero hindi pwede na parehas tayong tama. Amen? Pag ang stand natin, manampalataya ka kay Kristo, sapat yung kanyang ginawa, sa tapos na ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo, paano namatay siya, inilibing 3 araw na buhay na magmuli, at yung dugo niya bilang kabayaran ng kasalanan, sasampalataya ka lang doon, masisave ka. Yan yung stand ko. At ang stand mo iba, isa sa atin mali. At hindi pa pwede na parehas tayong tama. Mga kapatid, we have to make a choice. Hindi mo pwedeng i-claim, parehas tama yan. Sa Diyos din yan. No. There has to be someone who is either deceived or lying. Pwedeng nadaya o pwedeng nagsisinungaling. Pero mga kapatid, ito po, pakiusap lang. It's a humble plea, mga kapatid. The peace of God ay matatanggap mo lang if you're saved. Kung hanggang ngayon you have doubts with your salvation, I don't know if you have peace of God. Kasi makuha mo lang yon if you have peace with God. At ang peace with God through our Lord Jesus Christ. Kita nyo po yung pinaliwanag ko po sa inyo kaninang explain ko yun, connected yun dito sa gospel na pinapangaral po natin. Kaya po tayo, sobrang seryoso natin when it comes to kung ano yung dapat sampalatayan. We are serious about the gospel. Buhay ng tao yan eh. Kung hindi tama yung paniniwalaan niya, impyerno siya mapupunta. Di ka ba naaawa doon? At kung ikaw mismo lito, maawa ka sa sarili mo, aralin mo, mag-pray ka, Lord. Hindi makapag-save ang prayer, pero mag-pray ka, Lord, ituro mo sa akin yung katotohanan. Kasi mamintis ka sa langit, sayang, nandun na yung mukha mo, bumagsak ka pa. Amen? Hindi nakapag-save ang prayer, pero pwede ka ilid ng Diyos sa katotohanan, mag-pray ka. Lord, please, turo mo sa akin ang katotohanan. Please, Lord, malaman ko ang truth. Kasi gusto ko yung katotohanan, ayoko mapapahamak, Panginoon. Amen? Mga kapatid, if I'm wrong in what I'm preaching, kung mali po ako, di ba? Mananagot po ako sa Diyos. Tama?
Kung mali sila, ang dami nilang pinadala sa impyerno. Ganyan tayo kaseryoso. Because life and death is on the line. Hell and heaven is on the line. At hindi pa pwede na, okay lang yan, pares-pares lang yan. Hindi nga parehas eh. Yung isa, wala kang gagawin. Yung isa, may gagawin ka. Magkaiba yan. Hindi mo pa pwedeng sabihin magkaparehas yan. At kailangan ka magdesisyon kung saan ka papanig. Bakit po? Kapag hindi ka nagdesisyon kung saan ka papanig at wala kang pinanigan, nakapanig ka sa kamalian. At paano mo na siguradong ligtas ang kaluluwa mo? That's how serious we are when it comes to the gospel of Christ. Sabihin mo na sa akin, naniniwala ako sa maraming gospel. Sige, paratangan mo na kung ganyan. Sabihin mo na sa akin na iba't ibang kaligtasan sa akin. Okay lang, sabihin mo yan. Pero dyan tayo mag-usap. Anong gospel ngayon ang makapag-save? Dyan lang tayo mag-usap. Yan lang ang importante. Bakit? Dyan ang tao life and death yan eh. Hell or heaven yan eh. Dyan lang. Huwag na natin intindihin yung kaligtasan ni Noah. Huwag na natin intindihin yung kaligtasan ni Moses. Problema nila yun. Panahon nila yun eh. Problemahin mo panahon natin ngayon. Problemahin ko panahon natin ngayon kasi kapag mali yung pinangaral natin ngayon, isipin natin yung epekto sa mga taong nakikinig. Napakaraming tao mapapahamak dahil may mga hindi maingat na humahawak sa salita ng Diyos. Hindi po tayo nagmamataas mga kapatid. Mahal lang natin ang Panginoon. At kung mali po ako, willing ako magpatama sa Panginoon. Sino ba naman? Gusto ko ba na mapunta kayo sa impyerno? Hello? At tatanungin niyo ako, bakit preacher? Gusto rin ba nila na mapunta sila sa impyerno? Baka gusto nila. Kasi ayaw nila pakinggan yung truth eh. Bakit hindi mo makita ang kalaki-laki, kalinaw-linaw na ang kaligtasan pinapangaral namin ngayon, walang gawa ng tao? It is Christ. Akala ko ba, ang Diyos ang nagliligtas? So it should be, ang Diyos, siyang gumawa para sa atin. Bakit ikaw yung gagawa? Tama. Si Kristo ang gumawa para wala na akong gagawin. Ngayon, dapat ba ako may gawin pagkatapos ko maligtas? Of course, kailangan ko maglingkod sa Diyos. Pero hindi siya konektado kung ako ba'y maliligtas, mapupunta ako na langit o mapupunta ako impyerno. Mga kapatid, gusto ko lang po iparamdam din sa inyo. Hindi lang iparinig, kundi iparamdam. Seryoso ang pangangaral ng salita ng Diyos. Di tayo naglalaro dito. Di tayo parang mga bata lang dito na tuwing linggo pupunta lang tayo dito kasi may kalaro tayo. May kausap tayo. May ka-fellowship tayo. Hindi ganun. Buhay ito. Ini-invest mo yung oras mo dyan, oh. Tapos niloloko mo lang sarili mo. Amen. Be serious about studying the Bible. Maging seryoso tayo kasi sayang naman oras mo. Dapat pala nagpayaman ka na lang kung yun na lang, di ba? Kaysa nandito ka pa, yumaman pa tayo. Pero nandito tayo, bakit? Gusto nating masunod ang Panginoon. Gusto nating malaman ang kanyang kalooban. Gusto natin na sa kanya makilala pa natin siya, mga kapatid. Alam niyo po, ang epekto ng tamang doktrina, tamang pamumuhay, tamang practice. That's it. Kung mali doktrina natin, mali din pamumuhay natin. Alam mo kung tama sila mga kapatid, ito papaisip ko po sa inyo mga kapatid. Kung tama sila, dapat kahabagan nila tayo. Kaawaan nila tayo kasi mapupunta tayo ng impyerno eh. No? Mapupunta tayo ng impyerno. And they should abutin nila dapat tayo. Kasi sila yung nasa katotohanan eh. Tayo yung nasa error. Tayo nasa... Ang sabi, first and second admonition naman eh. Reject. No? Pero, as if, tuwang-tuwa pa sila. Na ang pinaniniwalaan natin iba sa kanila, kasi mapupunta tayo na impyerno. Yes, mga impyerno taga mga tao na yan. Diba? Sadistic. Anong mind yan? Mga kapatid, this is without guile. This is without guile. Kahit po, kung mangangailangan po ng tulong ang mga tao na kung saan hindi po gusto yung ating pinipreach,
by God's grace, kung meron po tayo at may kaya tayong itulong, willing dapat tayong tulungan sila. Kahit ano pang ginawa nila sa atin. Why? Dahil yun yung nagagawa ng may Espiritu ng Diyos. Yung may Espiritu ng Diyos, may love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Sino yung kayang umibig na kagaya ng sa Espiritu? Yung ligtas. Sino yung merong joy na kagaya nung sa Espiritu? Yung ligtas. Sino yung kayang magtiis na kagaya nung sa Espiritu? Yung ligtas. Amen? And we claim we are saved. Amen? Baka naman ang claim nyo, hindi tayo saved. So if your claim, you are saved, we have the Spirit of God, hayaan natin mamunga sa atin yun. Hayaan natin yung fruit of the Spirit. Shiner ko po ito sa choir kahapon. Sabi ko, meron at merong mga gainsayers. There will be gainsayers, hindi naman mauubos yun eh. Ano ibig sabihin niyan? Yung mga say against. Yung mga kontra ba? Hindi mauubusan yung mga kokontra. Pero para ma-convince sila, no? Para ma-convince sila, imutan ko ang verse sa Titus yan, di ba? Titus po, Titus. Maaga pa. Huwag kayong mag-alala, di pa nagsisimula yung paborito nyong palabas. Titus 1:9. Titus 1:9. Holding fast. Sige po, punta kayo doon. Titus chapter 1 verse 9. Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine, at in-explain ko sa kanila ang sound doctrine, pamumuhay yun. Tamang pamumuhay. Basahin yung chapter 2 para maintindihan po natin. Both to exhort and to convince the gainsayers. Merong mga kokontra. Pero, ang makakakonvince sa kanila ay kung paano tayo mamuhay. Papaano yung disposition natin toward them as well. To those na hindi kaparehas natin ng gospel na pinapangaral, wala tayo dapat ibang desire kundi masave sila. Wala tayo dapat ibang desire kundi malaman nila ang truth. Wala tayong ibang desire kundi makilala nila ang ating tagapagligtas na siya na ang gumawa para hindi na tayo gagawa. Para maligtas tayo. Amen? Hindi yan kaplastikan o rokan durabox. Hindi yan ganyan. Amen? This is a sincere desire and plea for those who are gainsaying. Doon sa mga kumukontra sa mensahe ng Panginoon for this age. Dahil you are opposing yourself. Kinukontra mo yung sarili mo kung magpipreach ka laban dyan. Kahit sa mystery, kinukontra mo yung sarili mo pag nagpreach ka laban dyan. That's why anong epekto nito sa buhay nila? They wanted to build a kingdom dito. Kasi hindi nakaset ang affection on things above. Nakaset ang affection on things on this earth. Kaya, pandito lang. Kaya, ang focus ay mga bagay na nandito po sa sanlibutan. Mga kapatid, sana po, dito sa mga bagay na to, no, ma-establish ka, pero ang Panginoon mag-establish sa'yo. Kailangan according to my gospel, sabi ni Paul. Amen? So, the gospel of Christ, tinago yung mensahe din na yan. Na as a message siya. Hindi tinago yung event. The event is known na mangyayari. Pero the message na kailangan sa lang sampalatayanan ng isang Gentile, kagaya ko, kahit yung Hudyo sa panahon ngayon, pag nanampalataya dyan, maligtas, makaupo kasama ni Kristo sa makalangit na dako, unknown yun. Hid, kept secret, unsearchable, mystery, wisdom of God. Amen? Tinago po yun mga kapatid. Bakit po? Kasi mapurnada ang plano at hindi matuloy ang pinaplano ng Diyos for us. No? Okay, tapos na tayo sa introduction.
Sisimula pa lang po tayo. Okay ba? Introduction yan eh. Kasi ito yung topic, di ba? Eh, hindi pa naman tayo dumating doon. Tama? Amen. Tama. Dapat amen. So, all these things, lahat ng mga bagay po na to connected dito. Pag naintindihan natin, yung plano na ito ng Diyos, tinago niya, bago pa niya simulan lahat ng bagay, at bago niya introduce ang time, and the world began, mga kapatid, ito pong lahat ng yan, package na yan, ay may kinalaman din kung papaano dapat tayo maglingkod sa Diyos. At pag naintindihan mo ito, wala kang aangkinin eh. Lahat ng meron po tayo, supposed to be sa Panginoon yan. At dapat nating ipagamit po sa Panginoong Hesus Kristo. Lahat ng meron po tayo. No? Lahat, buhay natin. Pero kung hindi ka paligtas, yun muna ang kailangan mo ibigay sa Panginoon. Sumampalataya ka muna sa kanyang ginawa. Kasi kung hindi ka save, ang hirap mo namang ibigay yung buhay mo. Hindi mo pa, pagmamay-ari ka pa ng kaaway eh. Tama? So, kailangan, dapat masave muna tayo. Para maibigay natin yung ating sarili sa Panginoon bilang haing buhay. 1 Corinthians chapter 6. Di po ako nagbibiro. 1 Corinthians chapter 6. Sabi nung iba, yung iba naka-ready na eh. Uuwi na. Okay lang. 1 Corinthians chapter 6. Diba? Ganun lang yun, diba? Sa mga palabas. Magka-climax, tas ang haba pa pala. Gaganon pa eh. Kala mo, yun na! Gaganon mo na. 1 Corinthians chapter 6, mga kapatid. Sayang naman, nakuha nyo ang doctrine pero hindi natin nakuha ang application. Kasi ang application, it follows to eh. Dapat consistent siya sa doctrine natin. Hindi iba yung application, iba yung doctrine. Hindi, consistent yan. 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Ang sabi niya, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you? So kung wala pa sa yung Holy Ghost, hindi ka pa temple ha? Hindi ka pa temple ng Holy Ghost kung wala pang Holy Ghost. Paano mo makuha ang Holy Ghost? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. No? Ephesians 1:13, nagtiwala ka, nung narinig mo ang salita ng katotohanan, ng ebanghelyo ng iyong kaligtasan, na nung kanino kayo'y nanampalataya o nagtiwala, kayo'y naselyuhan na nga ng banal na spirito ng pangako. Ephesians 1:13, mga kapatid. So, ang sabi ng talata, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Hindi nyo ba alam na inyong katawan ay templo ng banal na spirito, banal na multo na nasa inyo? Which ye have of God and ye are not your own. Hindi na tayo sa sarili natin. Sapagkat tayo'y binili na. Gamit ang presyo, may presyo na pakamahal dugo ni Kristo. Ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit which are God's. Kanino na tayo? Kanino po tayo? Sa Panginoon. Amen. Kanino oras natin? Busy ako, preacher. Di ako available. Busy. Hindi nga ipinagkait sa atin ng Diyos ang oxygen. Hindi nga ipinagkait sa atin ng Diyos ang mga pagkain. Isipin nyo kung naiwan tayo sa panahon ni Adan, puro gulay. Okay lang naman sana, pero masarap din magbaboy. Masarap din magmanok. Masarap din magbaka. Pero isipin natin, lahat ng mga bagay na yan, hindi pinagkait sa atin ng Panginoon. Amen. Isipin mo, sa Diyos lahat, pero pinagamit sa atin, okay yun No? Sa Diyos lahat Tayo ay tinubos, tayo binili with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Tayo po ay binili ng Panginoon. Meron po siyang ownership sa atin at dapat nga, kontrolin niya tayo, pero hindi. Salamat, Binigyan niya tayo ng will. Salamat at ngayon, umaga na ito, hindi ka naman pinilit. Siguro, pinilit ka ng katabi mo, kasama mo sa bahay, pinilit ko, tara na, church na tayo. Pero kung hindi ka, pero ano man, will mo naman na nandito ka. Amen. Choice mo yan na bumangon ka. Kahit ang sapsap ng tulog natin, sarap ng ulan, wow, di ba? Ang lamig-lamig, kahit di mag-aircon, malamig. Pero kahit ganoon, nandito ka. Pero wag natin isipin na ang paglilingkod sa Diyos natatapos sa pag-attend ng linggo. Araw-araw po tayong Kristiyano. Ang Kristiyano po hindi uniforme, na parang may klase lang paglinggo. Ay, once a week lang yung pagiging Kristiyano ko Bakit?
Class, ano kami? Class Sunday. Paano pag Lunes na? Class World. Ganun ba? Akala ko ba, binili na tayo at ang pagkabili sa atin, di lang naman panglinggo? Amen. Di sana ang tinigis lang ni Kristo na dugo niya, 1/7 lang ng kanyang dugo. Kasi panglinggo ka lang eh. Tama? 1/7 lang. Hindi niya na tinigis sa ibang parte. Okay na yung nakoronaan siya ng tinik, okay na yun. Hindi na kailangang tinusok pa siya dito at umagos pa yung dugo. Tama? 1/7 lang sana. Hindi po eh. Tinigis siya lahat. Binili ka niya ng buo. Hindi kanya binili na 1/4, hindi kanya binili na 1/2. Salamat sa Panginoon. Ano? Kasi kung ganoon lang, ibig sabihin pagtatrabahuan mo pa yung kalahati eh. Paano pag di mo na pagtrabahuan, pagpunta ka ng langit, puro mananggal tayo doon? Kalahati lang tayo lahat. Bakit? Kalahati lang kaligtasan mo eh. Hindi mo pinagtrabahuan, naging karnal ka sa lupa. Tama. O isipin mo, kung ang pakaligtasan nakabase sa kakarnalan ng tao, tas kalahati lang kaligtasan mo, tas yung kalahati pagtatrabahuan mo. Wow, ang daming paa sa langit o ang daming katawan lang. Walang paa. Ang pangit nun, ano? Pero mga kapatid, salamat, ang kaligtasan ng Panginoon buo. Ito pa nakamangha sa Panginoon, no? Alam niya naman na di ka magseseryoso sa Kanya eh. Alam niya naman na mabubuhay ka rin ng karnal eh. Amen? Alam niya yun. Pero hindi niya ipinagkait ang kaligtasan niya sa iyo. Hindi niya alam mo, bago tayo naligtas at pagkatapos natin naligtas, nakagawa tayong kasalanan eh. Paano kung tinignan ng Diyos yun, sabi niya, ay, ganyan pala yung gagawin niya. Huwag ko na lang kaya ito iligtas. Huwag na lang kaya ito share ng gospel or ano. Hindi po eh. Amen? May kanta nga mga kapatid eh. Salamat doon eh. May kanta, He looked beyond my faults and saw my need. Amazing grace. Hahaba to lalo, may kanta eh. Shall always be my song of praise. For it was grace that bought my liberty. Tama? I do not know just why He came to love me so. Dahil yan kay Kristo. He looked beyond my faults and saw my need. I shall forever lift my eyes to Calvary to view the cross. Tama ba? For me, how marvelous the grace that caught my falling soul. He looked beyond my faults and saw all my need. Salamat mga kapatid. Kasi hindi po, alam ko kita naman ng Diyos lahat eh. Pero nakita niya na, susuway ka, kita niya di ka magiging matapat, kita niya, di ba, pagpapalit mo siya lagi, kita niya yung lahat. Pero niligtas ka pa rin niya kung sumampalataya ka sa kay Kristo Jesus. Yan ang biyaya ng Panginoon. Amen? So ang admonition dyan, bakit ka pa di magiging matapat niyan? Amen? Bakit ka pa magiging karnal niyan? Bakit ka pa mamumuhay sa sanlibutan kung pwede namang mabuhay tayo para sa Kanya? Salamat, di po ba? Kaya po binili na tayo ng Panginoon. Sa Diyos po tayo. No? Meron tayong mga excuses. Meron tayong mga priorities, pero mga kapatid, yung mga priorities mo kaya, importante pa rin pag nawala na tayo? Pag kinuha tayo ng Panginoon? Do we think our priorities is worth it? Sa langit, paparangalang ka, dakilang nanay ng taon. Sa lahat ng iyong sinampay at lahat ng iyong tinupi, ikaw ay aming pinararangalan. Ng ginto at pilak lahat. Dahil inuna mo yan, higit. Di ba? Ganun ba? Tama po yun, ano? Dapat lang yung mga gawaing bahay. Dapat lang po nating gawin yun. Amen? Pero, kung meron tayong schedule sa gawain, dapat marunong tayo mag-prioritize. Buti nga, pinarioritize tayo ni Kristo eh. Paano kung nasa tribulation na tayo ngayon, dito pa siya namatay? Di ba? Salamat, namatay na siya. Amen. Manampalataya na lang ako. Kita niyo yan ang application yan. Hindi lang puro doktrina ka, hindi ka lang puro alam sa Bible. Dapat apply mo rin yun. No? So, mga kapatid, mahalaga po yung bahay natin, binawalisan natin, tama yan lahat. Walang masama doon. Pero ang masama, kapag yun na lang inintindi natin,
at hindi natin binigyan ng panahon yung kaluluwa natin na makakain ng salita ng Diyos. Sayang po eh. Mga kapatid, sayang po. Ano? Kasi ganun din eh. Pag mahina ka na, tatawagin mo rin mga kapatiran. Pag-pray niyo ko. Pag-pray niyo ko. Ano ipag-pray namin sa'yo? Diba? Palakasin ka para makapag-church tayo? Ano ba? Ano bang gusto mo pag-pray natin? Diba? Bago pa dumating yun, mag-church na tayo. Amen? Bago pa dumating yun, gusto mo pa pag-pray ka ng kagalingan para makabalik ako sa Panginoon. Diba? Ba't hindi mo ibigay ngayon pang malakas tayo? Maglilingkod tayo kapag mahina na tayo at wala na tayong lakas. Kapag napagsawaan na tayo ng sanlibutan, doon pa lang natin ibibigay. Yung malakas tayo, ayaw natin. Diba? Yun ang application nun. No? So, hindi po na-impress din ng Panginoon sa kung ano nga eh. Yung kaya mong ibigay, hindi mo ma-impress. Pero ipakita natin sa Kanya na tayo po ay sumusunod, hindi lang sa ating bibig, kundi sa ating pagsunod, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag po tayong maging high-minded ba? Huwag tayong maging mayabang. No? Sa kung ano man yung maaabot natin sa buhay na ito, salamat sa Panginoon lahat ng mga naabot natin. No? Pero hindi ako paparangalan dun sa langit dahil dun eh. Walang ganun doon. No? Hindi tayo mapaparangalan sa langit doon, sa lahat ng ano. Hindi tayo mapaparangalan sa langit dahil, di ba? Okay, ayan, come up hither. Akit ako doon. Tapos judgment seat of Christ. No? Ay, galing mo talaga. Diba? Nakapagtapos ka ng pag-aaral at ang dami mong na-accomplish sa buhay mo. Naging respetado ka sa lipunan. Yehey! Walang ganun. Dadaan sa apoy lahat yan. Baka nga yung mga ganun, masunog pa eh. Kasi napunta yung glory sa atin eh. At hindi sa Panginoon. Amen? So, huwag tayong magmamalaki po, huwag tayong magmamataas. Napunta tayo dito sa taas nila dahil lang kay Kristo. Kung wala si Kristo, wala kang posisyon dun. Sino ka? Pipitsuging ka lang eh. Anong posisyon mo dun sa langit? Kahit janitor, di ka papasukin dun eh. Diba? Ang dumi natin. Papasok ka dun, ikaw yung marumi dun. Madudumihan yung ganda ng langit. Paano tayo nalinis? Through Christ. Through Christ, kapatid. So, kung in the past, ito po admonition mga kapatid, kung in the past, matapat tayo. Okay? In the past, naglingkod tayo. Yung paglilingkod natin, tinodo natin in the past. At ngayon, tamad-tamad na tayo, hindi tayo matapat sa Panginoon. No? So, ang importante po, faithful tayo in the present. Kasi hindi mo naman alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon eh. Hindi. Parang inisip iba, parang sa pagtatrabaho ba, I will work 20 years and I will retire after 20 years. Nag-work yun sa sanlibutan, siguro. Tama. Trabaho ka ng 20 years, ipon ka lahat para pagkatapos nun, pwede ka na mag-retire. Pero mga kapatid, iba sa gawain ng Panginoon. Ang retirement dito, pag nasa langit ka na. So, ang paglilingkod sa Panginoon, regardless kung anong edad natin, regardless kung ano tayo, we should serve the Lord. Kasi, bawat naman isa po sa atin, may capacity at may measure eh. Yung nagagawa po ng adult, di naman namin nagagawa eh, as young people. Yung nagagawa naman ng young people, di nagagawa ng adult. Pero, katawan nga ni Kristo, tulungan yun. Praise God, di po ba? Ganyan yan. Hindi tayo nagkakaaway dito, hindi yung goal natin magmataasan. Hindi po ganun. Tayong lahat po dito, magkakasama lang din tayo sa langit kung saved tayo, ha? Amen. Sipin mo, kasama mo ko for all eternity, tiisin mo na ako. Sipin mo dito sa lupa, kasama mo lang ako 20 years, 30 years. Sa langit, magsawa ka lang taga sa mukha ko. Nandun pa rin ako. Nandun ka pa rin. Amen. No? So we must be faithful. Anong sabi ni Paul? I have fought a good fight. I have finished my course. Pero ano yung sabi niya? I have kept the faith. Hanggang dulo yun.
kukunin na lang siya ni Lord, matapat pa rin siya sa Panginoon. Hindi pa pwede na hindi tayo matapat hanggang dulo. Sayang yung paglilingkod mo noon. Naglingkod ka, una, masipag. Tapos sabi mo, okay na, young people na lang ngayon. Young people, para na sa young people yan. No? Hindi po yung ganun. No? Kasi kung adult po tayo, edi mas may knowledge na tayo in wisdom. Baka ang pwede mo na capacity, mag-advise na, mag-counsel na sa mga young people. Ibig sabihin, nag-iiba yung ministry mo, pero nasa ministry pa rin. Nagpo-progress lang. Bakit? Kasi nadadagdagan eh. Supposed to be ganun. Dapat nadadagdagan, hindi pa urong. Kundi palusong, padiretso. No? So, Philippians 2. Aware po ako sa time, no? At aware po ako na di pa nagsisimula yung paborito niyong palabas. Philippians chapter 2 verse 16. Sabi niya ito po ha. Philippians chapter 2 verse 16. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain. Pwede pala yun? Tumakbo ka pero in vain? Yes. Neither labored in vain. Pwede yun. Kaya nga ang kailangan mong gawin, holding forth. Holding. Hindi hold, hindi held. Holding. Ibig sabihin, hanggang dulo, naka-hold ka sa word of life. Hanggang dulo, nakakapit ka sa salita ng Diyos. Hanggang dulo, sumusunod ka sa salita ng Diyos. Hindi pa pwede na sa kalagitnaan, okay na, nakapaglingkod na ako. Yung iba naman. No? Hindi po ganun. Meron kang pwedeng gawin, meron akong dapat gawin, lahat tayo merong gagawin para sa Panginoon. Hindi nga nauubusan eh. Laging ang kulang eh. Tama? Laging ang kulang ng tao. Laging ang kulang ng mga manggagawa eh. So hindi nauubusan ng gagawin. No? Ang problema lang, kapag hindi nagpagamit, tayo na nandito sa Panginoon, mga kapatid. So, ano pa sabi niya? 2 Timothy 4. Wag po kayo mag-alala, matatapos na po. Sabi na ba, yes. Pag nagsabi ako noon, mga 30 minutes na lang eh. Tapos na. 2 Timothy 4 verse 7. Hindi mo kayo nakaintindi ng joke, no? Verse 7, I have fought. Ito yung sinabi natin kanina. A good fight. I have finished my course. I have kept the faith. The Christian race, kaya po na sinabi natin kanina, wala pong retirement plan but a promotional plan. Mapopromote ka, punta ka na ng langit. Uy, promoted na si kapatid. Nasa langit na siya. No? Unless hindi ka pa napopromote to glory, you are not yet retired. Meron tayong mga measures, bawat isa po sa atin in the body of Christ. Maring isipin mo, wala akong parte dyan, di ako magaling, yun nga yung gusto ng Panginoon eh, walang galing eh. Kasi walang yabang yun eh. Pero yung mga sobrang gagaling, ay wala yan dito. Ang gagaling nila eh. No? So, we all have our measures. Hindi ka man makatakbo kasing bilis ng bata, wala ka mang oras kagaya ng isang young people, o wala ka mang experience kagaya ng isang adult. Pero binigyan tayo ng Diyos ng time, treasure, and talents. Different measures sa atin na pwede natin gamitin for His glory. Kinanta nila kanina, we must fight, be brave against all evil. Huwag na yung gumib up sa ating Christian life. Si Pastor Ben is already 81 years old. Nagsimula siya magpastor, 60. Doon lang siya nagsimula magpastor. 60 years old. Hindi naman siya pastor, pababa eh. Siya ay Southern Baptist. Southern Baptist siya. Sabihin, simula, panganak siya. Hanggang age 59 or ano. Bago siya magpastor, Southern Baptist siya. Hindi siya pastor, mga kapatid. Nagpastor lang siya age 60. Doon lang siya nagsimula. Sabihin mo, matanda na kami preacher eh. Hindi ka pa 60. Or kung 60 ka na, si Pastor Ben, 80 na ngayon. Nagpapastor pa. No? So, hindi talaga, of course, masasabi mo ba, hindi matapat si Pastor Ben kasi hindi niya kaya bumuhat ng box? Ba, hindi matapat yan si Pastor Ben kasi, tiga mo, hindi marunong mag-ayos ng audio, hindi marunong kumpunin ng mga electrical. Maraming sa ganong measure niya, hindi niya kayang gawin yun kasi sa age niya rin, mga kapatid. Pero, yung mga kaya naman at di nila ipapagamit, ay hindi nila napapagamit yung buhay nila. Apo? So,
age, mga kapatid, sabihin natin, we have age or we don't have age. Hindi yun excuse when it comes to serving God dahil binili niya tayo. Meron tayong pwedeng gawin, meron tayong pwedeng i-contribute, meron tayong pwedeng magamit tayo ng Panginoon para sa Kanyang glory. Huwag natin i-withhold yun sa Panginoon. Amen. So, as tayo ng help sa Panginoon, lakas, para makasunod tayo sa Kanyang salita, para din naman sa atin, and it's a pleasure to bring glory to God. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa panahon po namin ngayon. Thank you, Lord, for utterance this morning. I pray na, I don't know kung papaanong naintindihan ng mga kapatiran ang mensahe po ngayong umaga. But Lord, thank you. Dahil I know and I have confidence in your word na kami na mga sumampalataya sa ginawa ni Kristo at kay Kristo Jesus bilang aming tagapagligtas ay mga ligtas and have that security of eternal life. Help us, Lord, na mabuhay according to that hope. And not as though panglupa lang kami, kundi heaven is in view. Life with you in eternity is in view. Tulungan niyo po kami to set our affection on things above and not on things on this earth. And help us as well to be faithful. Faithful sa kung ano po kami, adult man kami, young people man kami, bata man kami. It's not an excuse to serve you, O God. Help this man, help me, help this church, help us, lahat po kami, na magiging matapat po sa inyo, Panginoon. Na kabila ng gainsayers around, we know, I know, whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. I know that I am saved, at alam din yun ng mga sumampalataya sa inyo. Tulungan niyo po kami na mamunga yung Espiritu sa amin, that we might be able by sound doctrine both to exhort and to convince gainsayers. Salamat po sa po namin binabalik ang lahat ng kapurihan pasasalamat sa pangalan ng tanging Panginoong Hesus. Amen at amen.